Inaasa ka na ba? Umaasa ka pa ba? Nagpapaasa ka pa ba? Today, we have returned to the season of ordinary time. Tayo muling nagbabalik sa panahon ng karaniwang panahon. Napakaganda po ang ating unang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga minamahal niyang taga-Korinto. St. Paul said, Jesus was not yes and no, but yes has always been in Him. Si Jesucristo ay hindi oo ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya ay nananatiling oo sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Ang taong 2025 ay ang taong ng hubileo ng manlalakbay na pag-asa. This year, 2025, it is called the year of Jubilee of Pilgrims of Hope. Hindi lang po Jubilee of Hope, but Jubilee of Pilgrims of Hope. Referring to all of us who are journeying here on this earth, carrying the virtue of hope. Hope comes from the Greek word elpis, which means wait. Kaya ang taong marunong umasa ay ang taong handang maghintay. Hindi ka pwedeng umasa na hindi ka naghihintay. To hope means to wait. Sa ating panimula ng karaniwang panahon, ang Diyos sinuturuan niya tayong muling umasa, panghawakan ang pag-asa sa buhay natin. At ito ang mga katotohanan, mga kapatid kay Kristo. Kahit ang ibang tao ay paasa, ang Diyos, hindi tayo kailanman pinapaasa. The Lord always assures us His promise. His yes means yes, and He always promise us and to always teaching us for the virtue of hope. Ng Diyos hindi kailanman paasa. Dahil ang katuparan ng Diyos, lahat ay kay Jesus. Hinuhubog tayong muli na magtiwala, magpatuloy na magpaubaya, at tuluyang umasa lalo sa Kanya. Allow me to end my homily for today by citing one of my favorite songs in Hangad. And the title of the song is, In Your Own Way. It goes this way. In your own way, in your own time, in your own wisdom, not in mine. By your love, by your holy will, all prayers will be answered in your own time. Now in silence we pray. Dearest Lord, increase our faith, deepen our love, and strengthen our hope to you now and forever.